Ang Human Zoo sa 1904 St. Louis World's Fair. Kwentong Ang kasaysayan. 1904 na Louisiana Purchase Exposition na mas kilala bilang St. Louis World's Fair ay ipinagdiwang bilang isang ingranding pagtatanghal ng pag-unlad at inobasyon ng mundo. Subalit sa likod ng mga makinang na exhibit at mga pangakong pag-unlad, nakatago ang isang madilim at kontrobersyal na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Philippine Reservation na naging isang human zoo para sa mahigit 1,100 Pilipino. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpapakita ng dehumanisasyon at rasismo, kundi nagbigay daan din sa pagbuo ng mga negatibong estereotipo na nagpatuloy sa loob ng maraming dekada. Ang Philippine Reservation na sumasakop sa 47 ektarya ng lupain ay isa sa pinakamalaki at pinakamahal na exhibit sa fair. Ang pangunahing layunin nito ay upang bigyang katwiran ang kolonisasyon ng Estados Unidos sa Pilipinas matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano at ang digmaang Pilipino-Amerikano, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga katutubong Pilipino bilang primitive at uncivilized. Nilayon ng mga Amerikanong opisyal na ipakita sa publiko na kailangan ng Pilipinas ang sibilisasyon at patnubay ng Amerika. Mahigit 1,100 Pilipino mula sa iba't ibang etnikong grupo at tribo, kabilang ang mga Igorot, Moro, Bagobo, Aeta at Mangyan, ang dinala sa St. Louis. Sila ay pinilit na manirahan sa mga replika ng kanilang mga nayon, kung saan sila ay ipinagmalaki sa mga bisita ng fair. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay, mga ritual at mga kaugalian ay ginawang palabas na nagpapakita ng isang baluktot na imahe ng kulturang Pilipino. Ang mga Igorot, partikular, ang naging sentro ng atensyon dahil sa kanilang tradisyon ng pagkain ng aso. Bagamat ang ritual na ito ay bihira lamang nangyayari sa kanilang kultura, ginamit ito ng mga organizer ng fair upang mas bigyang diin ang kanilang pagiging primitive. Ang mga Igorot ay pinilit na magkatay at kumain ng hanggang 20 aso bawat linggo sa harap ng mga manonood. Ang pangyayaring ito ay nagpalaganap ng estereotipo ng mga Pilipino bilang dog eaters, isang tatak na nagdulot ng diskriminasyon at pangungutya sa mga Pilipino sa Amerika. Ang mga Pilipino ay ipinakita sa isang paraan na nagpapahiwatig ng kanilang kakulangan sa sibilisasyon, na nagpapatibay sa ideya na ang kolonisasyon ng Amerika ay isang benevolent assimilation na naglalayong tulungan ang mga Pilipino na umunlad. Ang mga exhibit ay nagpapakita ng isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng sibilisadong kanluran at ng primitive na silangan na nagpapatibay sa rasistang pananaw ng panahong iyon. Ang karanasan sa St. Louis ay puno ng pagdurusa para sa maraming Pilipino. Ang malaking pagbabago sa klima mula sa tropikal na Pilipinas patungo sa malamig na St. Louis ay nagdulot ng sakit. Marami ang nagkasakit ng pneumonia, malnutrisyon at iba pang karamdaman. Hindi bababa sa 17 Pilipino ang namatay sa fair, kabilang ang mga bata. Ang ilan ay nagpakamatay dahil sa matinding kalungkutan at pagkalayo sa kanilang mga pamilya at lupang tinubuan. Kabilang sa mga pumanaw ay si Antonio Estudillo, isang guro mula sa Cavite na namatay sa pneumonia bago pa man magbukas ang fair. Si Maura, isang kankanaay Igorot na babae, ay namatay din sa pneumonia at ang kanyang utak ay kinuha para sa antropolohikal na pananaliksik ng walang pahintulot ng kanyang tribo. Si Salvador Carrasco, isang sundalo sa Philippine Constabulary, ay nagpakamatay dahil sa matinding homesickness. Ang kanilang mga kwento ay nagpapakita ng malalim na epekto ng dehumanisasyon at ang trahedya ng pagiging exhibit sa isang dayuhang lupain. Ang Human Zoo sa 1,904 na St. Louis World's Fair ay isang masakit na paalala ng mga maling pananaw at gawain ng nakaraan. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng propaganda at ang mapanirang epekto ng rasismo at kolonyalismo. Sa kasalukuyan, may mga pagsisikap na alalahanin at bigyang dangal ang mga Pilipinong naging biktima ng pangyayaring ito. Ang Philippine Village Historical Site ay itinatag upang panatilihing buhay ang kanilang alaala at upang tiyakin na ang ganitong uri ng pangyayari ay hindi na mauulit. Ang kwentong ito ay nagsisilbing isang mahalagang aral sa kasaysayan.
na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggalang sa dignidad ng bawat tao, ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng kultura at ang patuloy na paglaban sa anumang uri ng diskriminasyon at inhustisya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa madilim na kabanatang ito, mas mapapahalagahan natin ang ating pagkakakilanlan at ang halaga ng kalayaan at paggalang sa sangkatauhan.